Kabombo, habang tinatalakay po ng Senado, eto hong usapin sa Bangsamoro elections dyan sa may Mindanao. May live report si Bomboy sa Cotoner. Yes, no, gumulong na nga ngayong araw sa Senado ang pagtalakay sa panukalang muling pag-reset ng petsa ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. 3 beses na itong naipagpaliban mula pa noong orihinal na petsa nito na Mayo 12 taong 2025 at hindi na rin matutuloy sa itinakdang petsa sana ngayong Marso 30 ng kasalukuyang taon. Iginiit ni Senator Juan Miguel Mig-Zubiri, chairman ng komite rin, na sana ay ito ang huling postponement na ng halalan. Anya, matagal nang overdue ang eleksyon para sa mga taga Mindanao. Binigyan din ng senador na posibleng nakakaapekto ang patuloy na kaguluhan sa rehiyon sa paulit-ulit na pagpapaliban kaya dapat na itong gawing prioridad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Senator Juan Miguel Mig-Zubiri. United in our desire to engender peace and development in the Bangsamoro region. So I hope we can all commit to holding the election soon. My fear is that escalating violence in the region is tied to repeated postponements of the elections. If this is truly the reason, then we must not delay this election any longer. We must not delay peace. The promise of the Bangsamoro Organic Law was to recognize the Bangsamoro's people's rights to self-determination. I hope that we can all come together and honor this promise we gave to them. Kaugnay nito, inilatag naman ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia ang mga hamong kinakaharap ng komisyon na may kaugnayan nga dito sa Bangsamoro parliamentary elections. Bagaman posible umanong maidaos ang halalan sa Mayo, nagkaroon kasi ng mga amyenda sa iyang probisyon ng batas ang Bangsamoro Transition Authority, kabilang ang pag-set aside sa mga accredited political party at sectoral organizations. Dahil dito, babalik sa simula ang proseso ng accreditation na maaaring tumagal ng hanggang 4 na buwan. Bukod pa sa iba pang paghahanda tulad ng filing ng certificates of candidacy. Samantala, umangat din ang issue sa datuudin sinsuwat kung saan kinakailangan na magkaroon ng plebisito na maaaring makaapekto din sa districting law dahil magkakaroon ng 3 munisipalidad. Para kay Zubiri, dapat unahin ng Commission on Elections ang pagsasagawa ng halalan bago ang plebisito. Sinuportahan naman ito ni Atty. Nagib Sinarimbo, bahagi ng Parliament na nagsabing mas mahalagang maidaos muna ang eleksyon at isunod na lamang ang plebisito. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng committee hearing na nagpapatuloy hanggang ngayon. Kung kakayanin po ng commission na unahin na natin yung eleksyon, saka na ho tayo mag-plebiscite sa division, baka ho yun ang mas reasonable na pass sa atin po. Yeah, so Chairman, I think that's very clear. It's within you. I think it's within your power to say na after wala tayong time, election muna tayo ng BARM Parliament, then we can conduct the plebiscite after. In that case, Mr. Chair, we have no problem so long as it is coming from the Parliament, because any resolution coming from the Parliament that they wanted to conduct a plebiscite, especially if they're going to give the COMELEC a budget, we will have to conduct the plebiscite, Mr. Mula sa Senado, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.